Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang mag-iiw, sa silanganan, alak ng puso, sa litin mo'y buhay. Lupang hininang, tuyan ka ng pag-ibig, sa manlulupit, di ka masisip. Sa dagatan putok, sa simuyan, sa langit kumbaga, may nilagang mula at awit sa pagkayang pinamahal. Ang isang ng matawad mo'y nagbukay na natinitig, ang bituin at araw niyang bilang mga di magdidilim. Lumalang araw ng ating magsita, mo'y namin sa piling mo. Ang ligaya ng may mga bilang mamatay ng dahil sa'yo. The dove symbolizes the peacefulness and gentleness of the Holy Spirit's call to God's servants. His descent on Jesus during the baptism in the Jordan signifies preparation for ministry and affirmation of God's undeniable calling to His people.
gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Sabihin mo natin, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ginagalang kita, banal na Espiritu. Ginagalang kita, banal na Espiritu. Gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Minsan pa po nating awitin, ginagalang kita, banal na Espiritu. Gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon, manatiling nakatuon sa'yo. Lift your hands and sing, banal na Espiritu. Kailangan
Sing to the Holy Spirit. Hindi magsasawa, ika'y sambahin bawat sandali mo. Papuri ko'y ibigin, hindi mapapagod, hindi mapapagod ang puso ito. Nawitan ka at mahalin, hindi magsasawa, ika'y sambahin bawat sandali. Papuri ko'y iibigin, kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi, ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasabahin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi, ika'y manatili sa akin. At iyong dinggin, ako'y mahalin at laging sundin at sasabihin. Minsan mo natin gawin, kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pintig. Ito po ang aming nais, Panginoon, na nagsasabi na kami po'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasabahin. Ito ang nais ko. Ito ang nais ko. Binhi ang puso ko. Manahan sa piling mo. Magbigay lugod sa'yo. Ito ang nalangin ko. Inaasam ng puso. This is our response, Lord. Ika'y mamasdan, mahalin at sambahin. Panginoon, ito ang nais ko. Ito ang nais ko. Hindi ang puso
because of God's goodness in our church at sa lahat po ng ating pinagdaanan sa personal na buhay natin at sa ating simbahan, nandito po tayo ngayon. And that alone speaks of how faithful our Lord is. I agree with you, Brother Jade. Isa po itong patunay na walang balakid o walang plano ng kaaway ang magtatagumpay sa mga anak ng Diyos. Amen po ba? Yes! Woo! Muli, taus-pusong pagbati po mula rito sa Quirino Grandstand patungo sa lahat ng mga kasama at makakasama natin online at sa 4 na sulok ng mundo, Sister Kat. Makasyan. Praise the Lord, praise the Lord. At minsan pa nga po, sabay-sabay nating basahin ang anniversary theme po natin para sa taon na ito. Basahin po natin, 1, 2, 3. Holy Spirit, breakthrough! Palakpakan po natin ang Lord! At ngayong oras na ito, para mas pag-usapan pa itong breakthrough na natanggap natin, hindi lang sa Pilipinas but all over the world. Kasama po natin, babati sa atin ang isa sa mga original 15 students ni Brother Eddie Villanueva. She is currently the Executive Director for International Affairs of the JIL Church Worldwide and the Operations Director of West Canada to give some updates in our international churches and the many breakthroughs that they have experienced. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating ginagalang, Reverend Dr. Amor Adela. Hallelujah! Let's give the Lord the best clap offering, people of God. Praise God, praise God. A blessed and a spirit-filled 47th anniversary sa buong Jesus is Lord Church Worldwide. Hallelujah. At kami po ay bumabati lalo't higit sa lahat sa hindi po mabilang na mga kapatiran na naririto sa Luneta, Quirino Grandstand, together doon po sa mga nasa overseas sa ating pong live stream sa Facebook at sa YouTube. Isa pong napakamatagumpay at isa pong anibersaryong puspos ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Ngayong pong araw na ito, tayo po ay nagkakatipon bilang isang global family. Nagkakaisa ng puso, nagkakaisa ng pananampalataya, iisa ang ipinapahayag at idinideklara sa buong mundo. Jesus is Lord. At narito po tayo, hindi lamang upang tayo po'y magdiwang ng panibagong taon. Narito po tayo upang parangalan ang Diyos na naging sobrang napakatapat since day one ng ministeryong ito na ipinanganak sa puso ng ating Panginoon to give the highest glory to the Holy Spirit who has been the wind beneath this ministry's wings. 47 taon, ito po nung nagsisimula ang Jesus is Lord sa isang maliit na kwarto ng Philippine College of Commerce na ngayon po ay Polytechnic University of the Philippines. Kasama po ng ating minamahal, iginagalang na ngayon ay ating pong President at Bishop, Brother Kuya Ed Villanueva, together with the 15 pioneering students na ako po ay napakapalad sapagat isa po ako sa kanyang estudyante na noong mga panahon na yon ay nanalangin, sumamba at nanampalataya that God could change the lives of the students in the different colleges, schools, universities, companies, provinces, and even the nation. At mga kapatid, God did it. From that humble beginning, the Spirit of God moved mightily, raising up leaders, nagpadala ng maraming mga misyonaryo, establishing thousands of churches here and abroad. Hindi ko po ma-imagine, sabi nga ay beyond my wildest imagination, na ang church pong ito will be reaching 74 countries plus the Philippines, 75 countries. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! From the Philippines to Europe,
specifically London, from Europe to Asia Pacific to the Middle East, Hong Kong, from Asia Pacific to the Americas, Canada, declaring that Jesus is Lord over all the 7 continents of the world. Ang ating pong tema ngayong taon na ito, Holy Spirit Breakthrough, ay isa pong divine reminder that a real change and lasting revival can only happen through the mighty power of the Holy Spirit. Hindi po sa galing ng tao, hindi sa talino, kundi sa lakas ng sa lakas ng kapangyarihan, hindi rin po sa lakas ng laman, kung hindi sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Katulad po ng nasa sulat sa Zechariah 4 verse 6, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Nakita ko po, natunghayan ko, narinig ko, na ipinapangaral ang tungkol sa Holy Spirit. At nung ito po ay kumilos sa kalagitnaan ng mga activities sa eskwelahan, sa probinsya, sa komunidad, sa iba't ibang bansa, ang lahat po ng mga walls, yung lahat po ng mga barriers, ito po ay binubuwag ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Natunghayan ko po ang mga puso na binago ng ating banal na Espiritu at ang mga imposible na naging posible, mga himala na ginawa ng ating Panginoon na hindi mabilang. Tunay po, when the Spirit fills the church, ordinary people become extraordinary vessels and the natural becomes supernatural. Tunay po na ang Holy Spirit is a necessity dahil a church on fire with the Holy Spirit cannot be hidden. Katulad po natin ngayon, hindi tayo po pwedeng magtago. Kaya narito po tayong ating ipinapahayag. Tayo ay iisa sa katawan ni Kristo, iisang Diyos na pinaglilingkuran. Iisa po ang ating Diyos na minamahal at pinananampalatayanan. So sa pamamagitan po ng mga salitang ito ay nagpapaalaala that without the Holy Spirit, we are just an organization. But with the Holy Spirit, we are a living, burning, unstoppable movement of God. And this year, ang Holy Spirit po is not just calling us to break through in numbers or breakthrough in programs. He is calling us to breakthroughs in our hearts, in our obedience, in our intimacy with Him. So today, as we stand on this 47th anniversary, let us all continually say to the Holy Spirit, come Holy Spirit, revive, refill us again, empower us, and lead us again. Let's continue to declare and believe that Jesus is Lord over the Philippines and over the 7 continents of the world. On behalf of the Jesus is Lord Church International Operations, happy, victorious, Spirit-filled 47th anniversary JIL family. Solid Deo Gloria, to God be all the glory. Sa punto pong ito, we will also hear the greeting, updates at mga breakthrough na naranasan po ng ating mga churches dito sa Pilipinas. Let us all welcome the OIC Executive Director for Philippine Affairs of JIL Church Worldwide and the Northern and Central Luzon Operations Director, Reverend Pastor Alex Garcia. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. A blessed, victorious, Spirit and Breakthrough Field 47th anniversary to our JIL Church Worldwide family. Napakadakila po ng ating Panginoon. Ang ating pong Philippine Operations Groups, provincial chapters, municipal chapters, regional groups, ay nakikiisa po sa maluwalhating pagdaraos ng selebrasyon ng katapatan, kabutihan, at kadakilaan ng Diyos na siyang tunay na may-ari ng Jesus is Lord Church
worldwide. Palakpakan po natin sandali ang ating buhay na Diyos. Praise God, praise God. Madalas na marinig po natin ito sa ating mga apostolic leaders, our beloved Bishop, Brother Eddie, GIL President and Spiritual Director of our church, at gayon din po sa ating minamahal na Dr. Dory Villanueva, na ngayon po ay kapiling na ng ating Panginoon, na ang ministering ito ay hindi nila pinasimulan. Ito'y pinasimulan ng kalooban ng Diyos at ng kapangyarihan ng ating Panginoon. 47 years and now this simple church is a global or worldwide ministry. Palatandaang ito po ay hindi gawa ng tao, ito'y gawa ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Purihin ang Panginoon. We also thank the Lord for the lives of the members of our JIL Apostolic family, our Mayor John, our dear Senator Joel Villanueva, purihin ang Diyos sa kanyang buhay, our Executive Vice President, Pastora Jovi, and of course, ang ating pong Mayor Joni, nakapiling na rin ang ating Panginoon. Nakikita din nila tayo as part of the cloud of witnesses. According to Hebrews chapter 12, we praise God that JIL ministry is so blessed with the lives of our JIL Apostolic family, blessing us and leading us for the advancement of the gospel of the Lord Jesus Christ. Alam po ninyo, reflecting 47 years, hindi na humabilang ang mga himala ng ating Diyos. We have seen how God used JIL Church as a blessing, not just to some people, but to so many countries in the world. Himala, pagpapala, buhay na binago, higit sa lahat, mga buhay na patapon, subalit nilinis ng kanyang banal na dugo. Minsan hindi maintindihan bakit ang mga JIL kaya nilang magbilad sa araw upang purihin ang Diyos. Paano mong hindi sasambahin ang Diyos na dating wala kang pag-asa? Binigyan kanya ng pag-asa. Iniligtas ka pa mula sa tiyak na kapahamakan. Paano nating hindi sasambahin ang Diyos ng buong puso sa mga himala na ating natanggap na hindi mabilang? 47 years of His faithfulness. At purihin ang Diyos, we're now in 74 countries plus Philippines, 75, at sa buong Pilipinas with all of the 82 provinces ay may mga JIL churches. And in key cities and municipalities of our beloved country, in its 17 regions, we say, to God be the glory. Hallelujah! Kasama po ng lahat ng mga Christ-centered and Bible-based churches sa ating bansa and all over the world, the JIL Church Worldwide Ministry, a Christ-centered full gospel Bible-based ministry, ay patuloy na nagtatalaga to proclaim the most important message on this planet, and that is the gospel of the Lord Jesus Christ. Dahil hindi po biro-biro ang kasasapitan ng tao na walang relasyon sa ating Panginoon. With our theme for our 47th anniversary po, Holy Spirit Breakthrough, we are reminded that the biblical church of the Lord Jesus Christ was born in power. Ang tunay na iglesia ng ating Panginoon ay hindi basta relihiyon.
Ito ay katawan ni Kristo, ipinanganak sa kapangyarihan ng kanyang Santong Espiritu, Acts chapter 2. Taglay po ng totoong iglesia ng ating Panginoong Yesus ang kapangyarihan mula sa Diyos. Can we say an amen for that? Madaling salita po, walang anumang kapangyarihan ng kadiliman ang mananaig sa tunay na iglesia ng ating Panginoon. Walang kasinungalingan, walang panlilinlang mula sa kaaway ang magtatagumpay. Walang puwersa ng kadiliman ang magtatagumpay sa totoong Church of the Lord Jesus Christ. Ang Diyos ng katotohanan at ang Diyos ng katwiran, tulad po ng unang iglesia na nakaranas ng iba't ibang pagsubok at gayon din ng church in our time, because of the power of the precious Holy Spirit, the gates of hell will not prevail against the church. Can we say aloud amen for that? Palakpakan po natin ang Panginoon sumandali. Purihin ang Diyos. This ministry called by God ay patuloy pong tumitindig para sa Diyos at para sa kanyang mabuting layunin sa ating bansa. Masyadong dumadalas ang lindol sa ating panahon. And many people realize you're not even safe in your own home. Kaya tumataginting ang mensahe that this world needs Jesus more than ever before. Ang tanging pwedeng lugar ng kaligtasan. That's why, palasakman, subalit makatotohanan, John 14:6 will keep reminding us, if you feel lost, Jesus is the way. If you're so confused, Jesus is the truth. If you feel ang iyong buhay ay walang katuturan, Jesus is the life. He is the way. He is still the truth. He is still the life. John 14:6. Alam po ninyo, ang anibersaryo, every Sunday of course, we experience God's power. Pero ipinakita po sa atin ng Diyos, kapag anibersaryo, may special anniversary blessing ang Panginoon. Isa po sa maraming istorya, meron tayong kapatid, ang anak may bukol sa puso. Tumatangi sila sa Diyos. It is during the anniversary of JIL. Pinagaling ng Diyos ang kanilang anak sa mahimalang paraan. Mga kapatid, ang ating tema is Holy Spirit Breakthrough. Ihanda natin ang ating puso sa mga himala na gagawin ng ating Panginoon. Muli po, isang blessed, victorious, Spirit and Breakthrough-filled 47th anniversary to our JIL Church Worldwide family. To God be the glory. Maraming salamat po, Pastor Alex, sa inyo pong pagbati. Tunay po na lubos-lubos ang pagpapala ng Diyos sa ating simbahan mula Pilipinas hanggang sa 4 na sulok ng mundo. At yamang nasa usapang katapatan na po tayo ng Diyos, I believe ang susunod pong babati sa atin ay isa sa mga pinakapwedeng makapagpatunay ng kabutihan ng Diyos sa buong Jesus is Lord Church Worldwide. She's indeed a woman of God, a woman of passion, faith, and courage. JIL people worldwide, let us all welcome the Executive Vice President of the Jesus is Lord Church Worldwide, Reverend Pastor Jovi Villanueva Binalya. Hallelujah! Somebody shout hallelujah! Hallelujah! Somebody shout Jesus is Lord! Jesus is Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Happy anniversary, JIL Church Worldwide! Nabati niyo na po bang inyong mga katabi? Pakibati nga po, pakisabi happy anniversary. Ang mga tao sa likod nyo. Grabe po, nakikita nyo po ba yung ating video? Ang mga tao po ay nandun na sa pinakadulo. Kaway-kaway naman po ang mga nasa likod. Woo! Happy anniversary po, JIL Church Worldwide. Our theme for this year is Holy Spirit Breakthrough. Pakisabi nga po,
Holy Spirit breakthrough. Ano nga po ba ang Holy Spirit breakthrough? If you can open your Bibles in the book of Luke chapter 4, beginning verse 18 to 19, ang sabi po dito, the Spirit of the Lord is on me. Pakisabi nga po, the Spirit of the Lord is on me. Do you believe that, church? Do you believe that, church? Amen. Sabi po dito, because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of the sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Meron po ba sa kalagitnaan nitong lugar na ito na pakiramdam natin we are poor? Poor in the spirit, poor financially, emotionally, mentally. Are you imprisoned by any sins? By any sickness or diseases? Or are we blind? Are we blinded? Blinded po ba tayo sa mga katotohanan na para bang ang dilim-dilim ng ating buhay? Or are we oppressed? Nababash tayo? Pinagbibintangan ng mali. Pag tayo po ay nandun sa kalagitnaan na yon, ng mga bagay na yon, you are at the right place to experience the breakthrough of the Holy Spirit. If we are experiencing poverty, if we are experiencing blindness, or we feel that we are imprisoned, wala na tayong magagawa sa buhay natin, we are being oppressed, this is the time for your breakthrough. You are at the perfect position to experience breakthrough. Pakisabi sa katabi mo, you are at the perfect position to experience breakthrough. Pero ang breakthrough daw po cannot happen without surrender. Pakisabi, surrender. The Bible is filled with so many testimonies of people who experience God's breakthrough as they surrender to God. That's why we cannot truly experience the breakthrough of the Holy Spirit if we keep on relying on our own capacity, if we keep on relying on our own strength. Pag tayo ay nandun na sa edge ng ating buhay at sinasabing, Lord, wala na akong kayang gawin. Hindi ko na kaya. Lord, kailangan kita. Then that's the surrender happens. So we surrender our poverty, physically, financially, maaring spiritually, we surrender it to Jesus. Pakisabi nga po, surrender to Jesus. We surrender our imprisonment to sin or sicknesses and diseases. Surrender them to Jesus. Pakisabi nga po ulit, surrender to Jesus. We surrender our blindness, yung hindi natin alam kung ano bang mangyayari. Saan ba patungo ang buhay natin? Surrender to Jesus. Pakisabi niya po, surrender to Jesus. If we are being oppressed, tinatapunan tayo ng ano't anumang akusasyon, mga pagkakamali para hindi tayo makapagsalita. Dinudungisan ang ating pangalan. We surrender our oppression to Jesus. Pakisabi nga po, surrender to Jesus. Romans chapter 8 verse 11 says, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Pakisabi nga po, lives in you. Pakisabi, lives in me. And just as God raised Christ from the dead, He will give life to your mortal bodies. The same Spirit living within you. The Spirit of the Lord in Jesus is the key to breakthrough. Can I hear an amen? And that same Spirit lives in us. Pakisabi nga po, the same Spirit in Jesus lives in me. Do you believe that, church? I pray that you believe it, you claim it, you live it for the glory of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Again, happy 47th anniversary. God bless you all and to God be the glory. Talaga hong kinikilabutan ako sa dami ng tao na dinala ng Diyos
dito sa lugar na ito ng Luneta Grandstand. Ipadama mo po ang inyong kapangyarihan. Ipadama niyo po ang inyong paggalaw, ang inyong panutuntunan, ang inyong prinsipyo, ang inyong standards sa gitna ng maraming mga pagsubok at hamon sa aming panahon. JAL is the moral voice in Philippine society, offering biblical counsel on matters of spirituality, family, governance while its 47th anniversary theme, Holy Spirit Breakthrough.